Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Ako si Matsumoto Ichiro Justin. Isang half Pinoy, half Japanese na nakatira dito sa Pandacan, Manila. 22 years old na ako sa ngayon at nagwo-work ako ngayon sa isang mall dito sa Makati City. Japanese ang aking ama at sa Tokyo, Japan ako ipinanganak. Pero noong 10 years ako ay umuwi kami dito sa Pilipinas at simula noon ay dito na kami nanirahan. Papadudot naging normal naman ang buhay ko sa Japan. Masaya ang pamilya namin dahil maalaga sina mama at papa sa kanilang 3 anak na lalaki. At kasama na ako doon bilang panganay. Normal at tahimik ang aming buhay sa Japan. Ngunit nagbago ang lahat ng yon. Hanggang 10 years old na ako dahil may natanggap kaming balita na namatay na si Lolo Beko, ang ama ni Mama. Dahil dito ay kinailangan naming umuwi sa Pilipinas para makiramay sa pinuno ng aming angkan. Pag-uwi namin sa Pilipinas, sa aminin kong nanibago ako. Lalo na sa kultura, tradisyon at sa paligid. Malinis, disiplinado at mababait ang mga nakakasalamuha kong mga Hapon. Habang sa Pilipinas, madumi, pasaway at ang iba ay makukuha ka pang isahan o lokohin lalo na kapag nalaman nilang may lahing foreigner ka. Tinis ko yon, Papa Dudut, at nagmamadali ako noon na sana'y mailibing na agad si Lolo para makabalik na kami ng Japan. Kaso pagkalibing kay Lolo Beko ay nagkaroon pa ng pangyayaring hindi inaasahan sa pamilya at angkan namin, kaya naman nagpasya na lamang ang mga magulang ko na dito na tumira sa Pilipinas ng permanente. At sa pagtira nga namin dito ay marami akong natuklasang lihim tungkol sa aming angkan na noong ko lamang nalaman. Sa pamilya ko, ako lang yata at si Papa ang maituturing na normal. Nanggaling pala si Mama sa angkan ng mga mangkukulam. Yung kayang magdala ng sakit sa host or worst ay kamatayan. Pero hindi nakuha ni Mama yung tinatawag na karunungan. Hindi ko alam kung sinadya niya or talagang nabigo siya. Pero meron siyang kakayahan sa pagtatawas. Pero wala siyang kakayahang mag-inflict ng pain sa tao. Kaya naman kaming mga anak niya ang parang naging kapalit. Pero sa aming 3 magkakapatid, yung 2 nakababata sa akin ang naunang matuto ng lihim na karunungan. Tungkol naman sa akin ay nakuha ko rin ang lihim na karunungang yon noong tumungtong na ako sa 11 taong gulang sa pamamagitan ng paghihiwalay ng spirit o kaluluwa ko sa aking katawan. Wala namang ibang naging espesyal sa akin bukod sa nabuksan ng kusa ang third eye ko. Yung mga kapatid ko kasi kahit na alam nila ang lihim na karunungan ay hindi nila ma-execute yon ng maayos. At wala rin silang third eye, although meron silang kakayahan
nawala sa akin. Una, ang bunso naming si Kenji ay merong tinatawag na krus sa dila. Yun yung kapag nagsabi ka ng isang bagay sa isang tao ay mangyayari. Nakakatuwa lalo na kapag sinasabi niyang makakapasa ako sa exams ko. Pero nakakatakot din. Isang beses nahuli nung kalaro niya na ninanakaw ang laruan niya. Nagalit noon si Kenji at sinabihan niya ang kalaro niya na masasagasaan ng tricycle. Nasagasaan nga ito. Bagamat hindi ito namatay, nabali ang mga buto nito sa paa kaya hindi na ito nakalakad pa. Samantala kahit 9 years old lang si Kenji, ay matured na itong mag-isip at kaya naman niyang kontrolin yung kakayahan niya. Pero kapag saturated ang emotion niya, wala kang magagawa. Isang beses pa nga ay may nang-bully sa kanyang estudyante sa school nila. Ayun na, aksidente rin nahulog sa hagdanan. Ang kwento pa sa amin ng middle brother kong si Minato na nakasaksi sa aksidente ay nakita raw niyang nabali ang likod ng bully at iyak daw ito ng iyak habang dinadala sa ambulansya. Ayun, baldado na yung nasabing bully. Si Minato naman ang middle child. 10 years old lamang siya nung mga panahong yon. Siya rin yung pinaka-introvert sa amin. Mas sekreto, pala kaibigan siya sa mga hindi nakikita. Pero walang ligtas sa mga mata ko ang kaibigan niya. Meron siyang kaibigang itim na duwende. Dalawa kasi ang klase ng duwende. Yung puti pero hindi literal na puti. Kaya puti kasi maaliwalas ang itsura nila at hindi nakakatakot. At yung itim na literal na itim, hindi ako racist pero itim talaga. Maliban na lang sa mga mata at kapag nakangiti ito. So yun nga, may kaibigan siyang itim na duwende. Ang pangalan ay Tim. Siya lang ang nagbigay ng pangalan. Etong si Tim, yung nagtatago ng mga gamit sa bahay lalo na kapag nagtatalo noon sina mama at papa. O di kaya ay pinapagalitan kami ng mga magulang namin. Isang beses na rin daw nakita dati ni mama si Tim. Sabi niya ay nakakatakot daw maging mangkukulam si Minato. Kasi pwede niyang itali ang kaluluwa ng sinumaan sa itim na duwende. Pero sa totoo lang. Dahil kay Tim, sabi ni mama ay swerte daw ang bahay. May dalawang pinsa naman akong kinupkop ni na mama at papa. Matapos namang maulila ang mga ito. Namatay kasi sa aksidente sa bus na Tita Rosa at ang asawa nitong si Tito Edwin. Natatandaan niyo yung Florida bus na naaksidente noong 2014 kung saan ay namatay din ang komedyanteng si Tado. Nandun sina Tita Rosa at Tito Edwin at kasama sila sa mga nasawi. At isa sa dalawang pinsang kong nakatira sa amin at tinuring na naming kapatid ay si Erica. Mas matanda siya pero mas matangkad ako. Kaya hindi ko siya tinawag na ate. May kakayahan si Erica sa pagkilatis ng tao sa hindi tao without the traditional way. Hindi ba ang palatandaan natin sa totoong tao ay yung palalim o baingusan sa itaas ng upper lip? O kaya ay diretso tayo sa mata ng kausap natin? At yung masalimuot na paraan ay ang pagtuwad para makita yung totoong itsura ng aswang. Para kay Erica, may espesyal na hangin na umiihip sa isang nilalang na nagbabalat kayong tao. 2013 ay umuwi kami sa Romblon kasama yung boyfriend niya. Tumawid pa kami sa kabilang isla noon para makapunta sa venue ng kasal. Si Kuya Carlo na boyfriend ni Erica ay may kausap na magandang babae sa labas ng simbahan. Iba yung ganda niya, promise. Pati ako ay parang namamagnet doon sa babaeng kausap ni Kuya. Tapos eto, biglang nakita ko si Erica na kumakaripas ng takbo. Malamang ay di hamak na mas maganda sa kanya yung chicks. Bigla ba namang binuhusan ng tubig yung babae. Nagalit si Kuya Carlo sa inasal ni Erica. Pero itong babae ay bigla na lang nawala.
Wala namang alam si Kuya Carlo sa ability ni Erica. Nakita ko rin ang insidenteng yon at tinanong ko si Erica kung ano ang klaseng nilalang yung magandang babae. Ang sabi niya ay engkanto daw yon at gusto raw ng babae na kunin kaming dalawa ni Kuya Carlo. Buti na lang daw at palagi siyang may baong asin o papadudot ang asin ay isang essential na pangontra sa lahat ng mga maligno at aswang. Kaya lagi daw may baon si Erica. Samantala, the same day pagka-uwi namin galing ng kasal, ay malamang ay namangka ulit kami. Yung mga kasama namin ay napagkasunduan na mangisda kasi bigla na lang dumami yung isdang natatanaw namin sa dinadaanan namin. So tumigil kami sa gitna ng dagat. Kaya pa naman ang alon tapos yun naghagi sila ng lambat. Tapos naghantay. Maya-maya ay parang may mga isdang malalaking bumabangga sa ilalim ng bangka. Yung lakas ay enough na mapagalaw ang bangka. Yung sinasakyan namin ay kayang magdala ng 10 tao. So pagkatapos ay inangat yung lambat, pagkaangat ay wala ni isang isdang nakuha. Yung lambat ay buhol-buhol, as in binuhol-buhol. Maya-maya yung alon ay parang nag-iiba na. Hindi ba kapag sa dagat nagbabounce ang tubig? Pero ng mga oras na yon ay nagmimistulang ilog dahil biglang nagkaroon ng direksyon ang tubig. Ang ginawa nila ay pinagpatuloy nila yung direksyon na alam nilang papunta sa isla na pinanggalingan namin. Nakakamanghalang kasi ang direksyon namin ay opposite doon sa flow ng tubig. Parang ilusyon. Sabi ni Erica ay Serena daw ang may gawa nun. Sunod naman sa pinsang kinupkop ng mga magulang ko ay si Mirabel. Halos kakambal ko ito. Gupitin lang yung mahaba niyang buhok tapos lagyan ng kaunting bigote. Matanda lang siya sa akin ng 1 taon. Malakas ang hatak sa mga lalaki ng pinsan kong ito. Ang dami pang manliligaw. Pero sa totoo lang ay nakakatakot din po siya. Meron kasi siyang kakayahang i-conceal yung presence niya. Parang invisibility. Pero hindi. Nandun siya pero hindi mo makita. Kumbaga, yung senses mo, kaya niyang i-manipulate. Nagagawa niya ito kapag gabi na siyang nakakauwi. Tapos lahat kami ay nasa sala. Dadaan siya sa gitna namin pero halos wala kaming kaalam-alam. Si Minato lang ang nakakaalam pag nakadaan na siya. Dahil kay Tim. Kaya niya rin na hindi mo makita o maamoy kung ano man ang hawak niya. Paano nakakatakot? Kunwari may hawak siyang kutsilyo at sasaksaking ka niya. Hindi mo alam at hindi mo makikita. Kayang-kaya niya ring iligaw ang mga tao nang hindi siya nakikita ng mga ito. Sa kabilang banda ay meron pa akong ibang mga pinsang may kakaibang kakayahan. Tulad na lamang si Kylene na anak ni Tito Nick na panganay na kapatid ni Mama. 2 taon ang tanda ko kay Kylene. Ito yung good ship sa pamilya. Best in math, best in English, best in cleanliness, best ng lahat. May alaga siyang 2 sigbin pero di gaya ni Tim ay wala silang pangalan. Hindi kasi effective kahit nabigyan ni Kylene. As usual, ako at si Kylene lang din ang nakakakita sa kanila. Ito mga sigbin na ito ay nakadepende sila sa emosyon ni Kylene. Pag masaya, baliwalas ang itsura. Kapag galit si Kylene ay parang dumadami ang pangil tapos ay lumalabas yung mga matatalim na 2 kuko na parang pako. Hindi rin maganda ang nangyayari sa mga nananakit kay Kylene. Nagawa ng 2 sigbin. Nung may nakaaway siya sa school, nagagawan sila sa walis. Hinampas siya ng pandakot sa batok tapos ay nawala na siya ng malay. Yung classmate niya na yon mahigit 1 linggo yatang nawala. Hanggang sa nahanap ito sa mismong tanima ng palay at hindi na makausap ng maayos. Ako nga nag-away kami ni Kylene dati sa ulam nang minsang bumisita ito sa amin. Ayun yung mga damit unan at kumot ko inuod na kinabukasan. Pasalamat na lang talaga ako at hindi rin ako nawala.
Sabi noon ni Mama, nakakatakot ding maging mangkukulam si Kylene. Kasi ngayon pa lang, may gumagabay na sa kanya. Alam niyo yung familiars? Ganon ang estado ng relasyon ni Tim kay Minato at nung dalawang sigbin kay Kylene. Sunod si Ira na anak naman ni Tita Nelly na pangalawa sa nakakatandang kapatid ni Mama. Merong kakayahan si Ira na magkaroon ng glimpse sa past or future. Pwedeng sa kanya o sa iba. Kaya kapag nagsabi yan na, "Ingat ka, Kuya Ichi," may nakita na yan. Hindi rin siya lapitin ng lalaki kasi minsan kung ano-ano ang sinasabi, parang baliw. Pero sa lahat ng pinsan ko ay siya, ang pinaka-close ko. Masunurin sa utos at pwedeng suhulan pag late akong umuwi. Samantala ang pinsan kong si Princess, na anak din ni Tita Nelly, ang pinakabata sa amin. Pero sa edad niyang 7 anyos ay nagkaroon na siya ng ability right after niyang makuha yung karunungan. Sa aming angkan, siya yung pinaka nakakatakot. Yung ability niya ay hindi ko ma-explain. Parang ganito. Kapag may taong hindi maganda ang tingin sa amin like naiinggit, naiinis, ay parang nasusumpa niya. Sa totoo lang ay wala siyang alam sa pangkukulam. Wala siyang orasyon dahil bata pa lamang siya ay wala siyang gamit. Basta masama na ang tingin niya sa isang tao ay tinutubuan ng malalim na sugat at grabe kung magtubig. Wala kaming alam na pangontra sa ability ni Princess. Pati si Tita Nelly namumroblema na rin sa bunso niya. Kasi minsan ay nagsasalita itong mag-isa at may kinakausap pa. Tapos kapag tinanong siya kung sino ang kausap niya ay palaging sinasabi ni Princess na si Lucifer daw ang kausap niya. Like she's 7 pa lang pero alam na niya ang tungkol doon. Hindi din siya palalabas ng bahay. Bahay, eskwela lang. Madalas din kasing suki siya ng gulo. Dati meron kaming kapitbahay na sobra ang inggit sa amin. Tuloy-tuloy kasi ang biyayang dumarating sa angka namin. Lalo na sa pamilya ko. Ewan ko ba grabe ang inggit niya sa amin. Hanggang sa humantong na tinuro niya ang bahay namin na hideout daw ng mga adik. Ay grabe ang kahihiyan noon kasi kami-kami lang na magkakapatid noon tapos ang daming pulis sa bahay. Wala namang nakita kahit na ano. Tawas lang para sa kilikili ang meron. Nalaman namin na yung kapitbahay namin na yon ang nagsabi tapos ay nalaman din ni Princess. Wala siyang isip nun ha, kasi nga bata pa lang. Yung kapitbahay namin na yon ay lumobo ang panga. Pati gilagin niya ay lumabas sa bibig. Tapos pinatawas kasi wala namang masabi ang mga doktor. Pero ayon, wala din namang lumitaw noong pinatawas. Kaya hindi nila alam kung sino ang may gawa. Wala rin kaming magawa. Kasi hindi namin alam ang pangontra, kaya hindi na kami nakialam. Hanggang sa napanood na lang namin ito sa TV sa KMJS. Kaso kahit na TV at naoperahan, patuloy pa rin lumala ang paglobo ng bibig ng kapitbahay namin hanggang sa namatay na lamang ito. Samantala ng mga panahong yon ay hindi ko pa nadidiskubre ang aking kakayahan. Kaya kahit na panganay ako ay nakakatikim ako ng kaunting pangaasar sa mga nakababata kong kapatid. Minsan nagagalit ako. Minsan naiinggit din sa mga kapatid ko. Pero naiisip ko na lamang sa huli na kahit na hindi ako mangkukulam. At least sa langit ako mapupunta, unlike ng mga kapatid ko. Pero sa totoo lang kahit na ganito ang mga kapatid at mga pinsan ko ay hindi pa kami ganap na mangkukulam. Sabi noon ni Mama ay may mga orasyon pang ginagawa para mapasa ang titulo ng pagiging mangkukulam. Buti na lang at hindi naging mangkukulam si Mama, pero nakakatakot din ang kakayahan niya. Magaling siyang manghipnotismo at nalaman kong takot sa kanya ang Japanese dad ko. Dahil kaya nitong kontrolin ang isipan ng sino man. Ngayon ay hindi kami magkakasama ng mga kapatid ko.
Next time ay ikikwento ko yung nangyari sa family ni Mama after niyang ilibing at yung mga nabiktima ng kakayahan ni Princess. Samantala, year 2016 noon, nang may dumating na malaking pagsubok sa pamilya namin. Namatay nga si Mama sa hindi malamang dahilan. Siyempre hindi na kami inosente sa mga ganong bagay. Oo, pinakialaman ng tao si Mama. Kinulam ng kalabang angkan. Nakakalungkot na wala kaming nagawa kasi una ay hindi namin kilala kung sino. Pangalawa, wala kaming alam sa pangkukulam. Pangatlo, ayaw ni Mama na mapahama kami. 4 na araw lang na ibinurol si Mama. Yung huling gabi, dumating ang lola at mga kapatid ni Mama. Kung hindi mo sila i-judge sa kasalanang nagawa nila ay iisipin mong mga successful businesswoman lamang sila. Pero kung alam mo kung saan nanggaling lahat, nang meron sila baka mapalayas mo sila sa bahay. Si Lola Viring, ewan ko, paborito kami nito. Kaming 8, binibigyan kami ng pera at saka asikaso kami. Marami ring kwento sa amin si Mama kung anong klaseng mangkukulam si Lola. Wala siyang patawad, insekto, ahas, pako, graba, mata, lahat yan kaya niyang itanim sa mga kinukulam niya. Magaling ding mangkukulam si Tito Nick. Kaya kanyang kulamin sa pamamagitan lang ng pagtitig niya sa iyo. Wala siyang ginagamit na karayom o manika. Basta iisipin ka lang niya. At ayun, lalabasan ka na ng mga insekto sa katawan. Habang si Tita Nelly naman ay hindi talaga ito nangungulam, pero may kaalaman siya. At lahat ng umaaway sa kanya namamatay o di kaya naman ay minamalas. Mana din siya kay Lola. Nakakatakot. Hindi ko nga magawang tumingin sa mga mata niya kasi parang papatay kahit na nakangiti siya. Nung nailibing na si Mama ay nagpaiwan si Tito Nick. Para siya muna ang tumingin sa aming 3 magkakapatid habang si Papa ay pansamantalang bumalik noon sa Japan. Dahil meron itong aayusin doon na mahalagang bagay. Ay lang nga, hinatid ko sila Lola at Tita Nelly sa pier. 4 na oras papunta. 4 na oras pauwi. Dumaan ang mga normal na araw at buwan. Hanggang sa sinabihan ako ni Tito Nick na lumuwas ako ng Quezon City para may makasama si Kailin at ang asawa niya sa Gulod. Ayaw pa kasing umuwi noon ni Tito Nick dahil noong mga panahong yon ay meron siyang kinukulam na taga-Gulod at ayaw niyang siya ang mapagbintangan. Dahil yung kilalang albularyo sa Gulod in-expose si Tito Nick bilang mangkukulam. Anyway, pagdating ko doon, kahit na alam ng iba na pamilya na mangkukulam si Tito Nick ay walang mga has na kumalaban sa kanila doon sa Gulod. Anyway, yung bahay nila noon, bagong gawa lang. May part pa na hindi tapos. Mga 10 p.m. ay may pusang tumalon sa bubong. Tapos mula doon sa pinagtalunan niya, tumalon ulit siya sa kabilang bahagi ng bubong. Ang layo ng talon. Parang napaka-imposible naman na pusa lamang yon, pero hindi ko talaga pinansin. Tapos eto na, matutulog na sana ako kaso si Kailin ay nagsisigaw kasi ang sakit ng tiyan niya. Nagising din si Tita Bessie na asawa ni Tito Nick. Para daw may kumakalikot na matalim sa loob ng tiyan niya. Umiiyak si Kailin sa sobrang sakit. Parang napansin ni Tita Bessie kung anong meron sa labas ng bahay kaya nagpakuha siya ng bolo sa kusina. Pagpunta ko sa kusina, may napansin ako sa kanto ng pader. Parang may kulay itim na tumutulo na parang langis na sobrang lagkit. Nilapitan ko at hinawakan tapos kinuha ko yung bolo. Pero paglabas ko sa kusina, napansin ko na bawat kanto ng pader may kulay itim na langis na tumutulo. Di tinawag ko si Tita Bessie kasi iba na to kako. Pagkakita ni Tita Bessie, "Huwag mo nga hawakan yan. Dila ng aswang yan." Napabalikwas ako sa pagkakatayo.
Pero ako si tanga, dala ng mga napapanood sa TV ay hiniwa ko gamit yung bolo yung dila. Namura tuloy ako ni Tita Bessie. Sinabi ko bang hiwain mo yung dila? Walang epekto yan, tanga. Aray, pero totoo naman. Dumikit lang yung bolo doon sa langis. Langis ang dila na yon. Pinakalma ni Tita Bessie si Kailin. At doon ko nalaman na buntis pala si Kailin. Nabuntis pala ito ng boyfriend nito. Anyway, yun na nga, pinakuha ni Tita Bessie sa akin ang kutsilyo at hasain ko daw. Habang namimilipit sa sakit ay tinanong ni Kailin kung kilala daw ba namin ni Tita yung aswang. Kasi alam na, hindi ba? Pero sabi ni Tita ay hindi raw talaga inaaswang si Kailin. Pagtapos kong maghasa parang nawala yung presence ng mga impacto sa labas. Tinawag ako ni Tita at pinatulong akong pakalmahin si Kailin kasi may dugo na ngang tumutulo sa higaan. Tapos may kinalkal sa mga gamit namin, mga bulsa ng pantalon at damit. Wallet, basta ang gulo-gulo niyang magkalkal. Tapos ay doon sa isang shorts ni Kailin ay may secret pocket. May nakuha siyang parang black pearl. Mukhang makinis pero pag nahawakan ay parang aspalto sa aligasgas. Kumuha siya ng garapong babasagin tapos ay may kinuha siyang langis sa gamit niya. At nilagay yon sa loob ng garapon. Nilaglag yung pearl tapos ay nagbasag ng itlog at nilagay din sa loob. Sabi ni Tita wala na pero mukhang hindi pa tapos. Akala ko ay simpleng gabi lamang yon na may kaunting twist. Pero hindi pala. Nakunan si Kailin, syempre lahat kami ay nagluksa. Pero papadudot. Bago ko bumalik sa bahay namin kung saan ay naroroon si Tito Nick. Nakausap ko ang pinsang kong si Ira sa phone. Meron siyang inamin sa akin na siyang nagpagimbal sa buhay ko. Ang kanyang inang si Tita Nelly ang kumulam kay Mama. Nalaman niya ito dahil niyakap siya nito bago umalis. Nainggit sa aming ina at magkakapatid si Tita Nelly. At isa sa dahilan ng inggit, nakatuon ang mga mata ni Lola sa amin at hindi sa pamilya ni Tita Nelly. Tapos mas maganda pa ang buhay namin kesa sa kanila. Naisip ko na kaya siguro ayaw ni Mama na makialam kami noong naghihirap siya. Kasi alam niya kung sino talaga ang may gawa noon sa kanya. Pero bakit nga ba kami mapapahamak kung sakaling gumanti kami? Ganito yan. Sa pangkukulam, may dalawang klase ng balik kapag naigawad ng isang mangkukulam ang sumpa sa host. Una, yung magandang balik. Makukuha ito kapag namatay ang kinulam. Halos walang nagawa para malabanan yung nangkukulam. Parang nangyari kay Mama. Para makuha ang magandang balik, dapat ay pumunta ang nangkulam sa mismong libing ng nakulam. Hindi ko na alam sa part na ito ang gagawin nila. Yung ikalawa, balik sumpa. Makukuha ito kapag nalabanan yung nangkukulam. Albularyo o kapwa mangkukulam ang pwedeng gumawa. Magtagumpay man o hindi yung paglaban as long as nagtry na labanan ay merong balik sumpa. Ganito yung nangyari kay Tito Nick. Dito sa balik sumpa, pwede niyang gawaran ang parehong sumpa at idamay ang tumulong. Ito siguro ang kinakatakot ni Mama. Pero ganun din nakita rin kami ni Tita Nelly kaya pwede niya kaming kulamin. At natatakot kami noon dahil kay Princess na alam naming mas makapangyarihan kesa sa aming magkakapatid. Samantala bago mag-start ng second year ko, nakauwi na ako sa bahay dahil umuwi na rin si Papa at bumalik na si Tito Nick sa kanyang pamilya. Dito ko nakilala si Lily. Maganda, simple, tahimik. Oo na in love ako ganon. Natatandaan ko 17 years old na ako noon nang niligawan ko siya. Naging kami at pakiramdam ko nga ay napakaswerte kong lalaki sa mundo.
Pero bawat araw na lumilipas ay parang lumalayo ang loob ko sa kanya. Ewan, hindi ko alam. Parang may nakikita ko sa kanya na hindi ko ma-explain. Tapos ayon, 3 buwan na naging kami, ang laki ng ibinagsak ng katawan ko. Hindi ko pa kasi napapakilala sa kanila si Lily maliban syempre walang ligtas yon sa mga kapatid ko. Pero ayon kina Minato at Kenji, nakita na raw nila ang mukha ni Lily. Pero yun nga, napansin ko rin na iba nga ang pangangayayat ko. Hindi naman ako kulang sa kain, sa tulog pa, oo. Hanggang sa isang araw ay umuwi ako ng nilalagnat. Nagkataong dumalaw si Tita Bessie at Tito Nick sa bahay. Nagulat sa akin si Tito Nick kasi yung init ko ay hindi normal. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na parang sinusunog na ako. Para akong tinusta na tinutusok ang init-init, Papa Dudut. Ginawa ni Tito Nick ay kumuha ng kandila at nilagay ang paa ko sa timbang may tubig. Tinapat niya yung kandila sa timba. Pagtingin ko sa paa ko, lalo na sa hinlalaki, ay hindi pantay. 2 beses kong pinikit ang mata ko para tingnan pero hindi talaga pantay. Tumakbo si Tito Nick sa taas habang ako ay nasusunog na yata sa init at inaalalayan nila Minato at Kenji. Puro kalabog ang maririnig mo sa itaas. Tinaob na yata niya ang kwarto ko. Mga kalahating oras, bumaba siya, dala-dala ang korbata ng uniform ko. Hingal na hingal. Ang effort sa amin ni Tito Nick, doon sa likod na bahagi ng korbata ay may parang bulsa yon na maliit. Pero hindi bulsa. Parang paloob lang siya. May nakita siyang parang supot na tali. Tapos ay pinasok niya yung daliri niya sa loob noon at paglabas ay merong black pearl na nakasabit. Kinuha ni Kenji yung pearl tapos sabi niya, "Lily? Si Lily ang naglagay." Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Mula siya sa kalabang angkan ng mga mangkukulam, dagdag pa ng bunsong kapatid ko. Tapos ay biglang nagsalita si Minato at nagalit. "Ano to, kalokohan? Kinulam ka ng syota mo? Tita, anong gagawin dito? Paano gumanti?" Nangihina pa rin ako pero pinilit kong lapitan si Tito Nick para tumutol. Pero malakas si Minato at Kenji kaya wala akong nagawa. Ginawa ulit ni Tito Nick yung ginawa niya dati sa Black Pearl. "Minato, Kenji, walang sisihan sa balik nitong papasukin mo, ha?" Nawala ng bahagya yung nararamdaman kong nakakapasong pakiramdam. Pero hindi pa rin ako makakilos. Umakyat ulit sila sa kwarto, nagkalkal ng kung ano-ano. Pagbaba, dala yung picture namin ni Lily. Ginupit yung part ko tapos yung part ni Lily nilagay niya sa timbang may langis, itlog at kung ano-ano pa mula kay Tito Nick na hindi ko alam. Hanggang sa tinawag ni Minato ang kaibigan niya. Mamayang kaunti ay lumitaw si Tim na parang anino lang. Umikot doon sa timba ng 3 beses. Nung medyo fade na yung picture ni Lily ay kinuha yon ni Minato at tinapat kay Tim. Parang lumulutang yung litrato. Tapos biglang may sumigaw. Yung sigaw na parang pinapahirapan tapos ay hindi ko makilala kung si Lily ba yung boses. "Ikaw si Lily," sabi ni Minato at halos hindi makasagot yung boses na parang nasa paligid lang namin. "Kung ayaw mong magpakilala, hayop ka, matapang ka." Matapang na wika ng kapatid ko sabay hawak doon sa litratong nakalutang at nilukot ito. Sumigaw ulit yung boses. Siya si Lily at kilala ko ang boses niya. Nawala yung garalgal kanina. Para kong sinaksak sa dibdib nung naririnig ko siyang umiiyak. Background song na lang ang kulang. Yung pagtangis niya ay parang hindi na niya kaya yung ginagawa sa kanya. "Lintik ka? Bakit mo ginagawa ito sa kapatid ko?" sabi ni Minato sa girlfriend ko. 16 years old lang noon ang kapatid ko pero habang pinagmamasdan ko siya ay parang expert na siya sa kanyang kakayahan. Anyway, ayon kay Lily, inutusan lang daw siya.
Sino nag-utos? Casual na tanong ni Minato. Pero ayaw niyang sumagot. Iiyak na parang nagpapaawa. Siyempre sa aming lahat ako ang apektado sa pag-iyak niya. Gusto ko na ngang ipatigil yung ginagawa nila. Papakain ko ang kaluluwa mo sa kaibigan ko o sasagot kang hayop ka. Sabay bitaw doon sa lukot na litrato at inabot kay Tim. Na-imagine nyo, itim na figure na may hawak na papel. Nagsisigaw na naman ang boses ni Lily at sumasagot pa ito. Si Nelly, tiyahin ko. Sabay iyak ulit. Ayaw ko na. Alam kong hindi na maganda ang mga susunod na araw ko ng mga panahong yon. Nakakainis na kami na pamilya pa mismo ang nagpapatayan. 2 araw din akong absent at pagbalik ko sa school ay wala na si Lily. Lumipat na raw. Pagkatapos ng araw na yun ay nagkaroon ng labanan ng mga mangkukulam sa amin. Tita Nelly versus mga pamangkin niyang teenagers. Nagsanib puwersa sina Minato at Kenji laban sa kasamaan ng tiyahin namin. Hindi ko malilimutan ang mga panahong yon. Yung tipong bantay sarado ako sa mga taong nakakausap ko. Nakakasabay ko sa biyahe. Binibilhan ko ng candy at kahit mga malalapit kong kaibigan. Imbes na pag-aaral ang inaatupag ko ay puro defense against the dark arts ang natutunan ko. Samantala isang gabi ay doon kami nakatira ng mga kapatid ko kina Tito Nick dahil bumalik ulit si Papa sa Japan. Nagkataong full moon na mga oras na yon at magkakasama kami sa bahay. Pag ganitong panahon ay sobrang active ang third eye ko. Ang manifestation ng third eye ko kapag full moon ay ganito. Kapag nakapikit ako at nakapatay ang ilaw ay para pa rin akong nakadilat. Nakuha nyo? Ang hirap ipaliwanag, Pashnia. Pag nakapikit ako, nakikita ko pa rin ang mga nasa paligid ko. Medyo gets nyo na. Pag nakabukas ito ay kitang-kita ko kahit mga maliliit na bagay tulad ng mga patak ng tubig, yung mga insekto, gaya ng langaw, lamok, vampire bag, pati yung mga langgam ay kitang-kita ko. Pero syempre hindi nakakaligtas yung mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na tao. Madalas palagi ay duwende, anino na hugis tao, yung sigbin ni Kailin, bangungot, nakakita na ako. Kaya kapag lumipat kayo ng bahay at binangungot kayo, may iba pa kayong kasama. Pero mga kapre, tikbalang at kung ano-ano pa so far ay wala naman akong nakikita. Pero papadudot, iba yung pakiramdam ko ng gabing yon. Nakatayo lahat ng balahibo ko. Kaya tinawag ko sila ate kasi parang pakiramdam ko ay may kumukulam na naman sa akin. Buwaba kami at kumuha si Minato ng timbang may tubig at kandila. Pinatak yung langis na galing kay Tito Nick. Pero sila Kenji at Mirabel ay nagsimula na namang maghalungkat sa mga gamit ko. Nang mga oras na yon ay nakatapat ako sa pasimano na may salamin. Kaya malamang ay may reflection ako. Kasama ko sina Erica at Kailin. Inihimas pa ang buhok ko na parang tutak. Tapos biglang nagsalita si Kailin. Pumuputla ang mukha mo, Ichiro. Tinignan ko yung mukha ko sa salamin ng putla nga. Parang nakita ko na ang itsura ko kapag nalunod. Pero sabi ni Erica hindi naman maputla ang mismong balat ko. Yung reflection ko lamang sa salamin. Hala, ano ito? Anong itim na mahika ang kayang i-modify ang properties ng incident ray at angle of incidence, pati na rin ang reflective ray at angle of reflection. Seryoso kong tinignan ang pagmumukha kong mukhang espasol sa puti sa salamin. Pero maya-maya yung galaw ko ay taliwas na sa galaw ng reflection ko. Buwaba sina Erica at Mirabel dahil wala naman silang nakuhang black pearls sa kwarto ko. Hindi ko na kinaya ang mga sumunod na mga nangyari. Nakaupo ako sa harapan ng salamin pero yung reflection ko ay nakatayo, nakangiti sa amin. Matatalim ng ngipin at mistula akong aswang sa reflection ko. Hindi ako makakilos, yung paghinga ko ay dibilang, yung pawis ko ay butil-butil na. Tapos nagsalita yung reflection ko. Kumusta mga bata? Ako to si Tita Nelly ninyo. Tapos tumingin siya kay Minato at
Hindi ako natatakot sa itim na duwende ninyo at sigbin mga bata. May mas malakas akong pangtapat sa inyo. Tapos ay ngumiti ulit at bumigkas ng walang boses. Pula. Pagkatapos noon ay bigla akong nanghina. Sabi ni Minato umuusok daw ako ng mga oras na yon. Parang may nag-evaporate mula sa loob ko. Sabi ni Erica, sinapian ako ni Tita Nelly sa pamamagitan ng duwende. Sabi rin ni Erica na kapag full moon, vulnerable ang katawan ko dahil nagiging prone ako sa iba't ibang entity. Mas malala kung ma-take over ang katawan ko. Dahil sa mga nangyari, nang gabing yon ay pinaalalahanan kami ni Tito Vic na magdoble ingat. Hindi pala, magtriple kaming mag-ingat. Isang beses papasok kami ng eskwelahan ni Minato at Kenji at Erica. May nakasalubong kaming magtataho sa kanto na malapit lang din sa bahay. Siyempre pang-almusal kami naman sige ang bili. Pagkatapos kung ubusin yung taho ni Minato ay biglang sumama ang pakiramdam. Biglang hilo siya. Pero si Kenji okay naman at si Erica ay bigla ring namutla na parang madudumi. Kaya bago kami sumakay ng trike, hinatid namin si Erica sa bahay. Hindi na pumasok ng school sina Kenji at Minato dahil babantayan nila ang pinsan ko. Kaya ako na lang ang tumuloy sa school noon. Pero mga hapon 3:00 tumawag si Kenji. Pinapauwi ako. Emergency. Siyempre iba na ang pakiramdam ko lalo na sa mga mangyayari sa amin. Pagdating ko sa amin, nasa pintuan pa lamang ako, sinalubong na ako ni Minato. Pagpasok ko ng bahay, si Kailin ay putlang-putla. Kasing putla ng reflection ko. Tapos yung isa niyang sigbin ay parang nanghihina. Nakahiga sa lap niya. Tapos ay humuhuni na parang umiiyak. Pero yung isa ay okay naman. Umakyat ako sa itaas at pagpasok ko ay nandoon sina Kenji at Tito Nick habang si Erica ay nakalutang sa higaan niya. Isang dangkal ang pagitan niya sa kutsyon. Wala siyang malay pero alam kong buhay siya. Pag hinawakan mo siya ay lulubog sobra yung daliri mo sa balat niya. Para siyang nababad sa tubig o para na siyang tubig. Iniisip ko na baka may black pearl na hinalo doon sa taho. Kasi kung ganon, wala. Wala kaming magagawa para alisin yung kulam. Tapos biglang sumigaw si Kailin sa ibaba. Tumakbo kami pababa para tignan siya. Yung paa ni Kailin ay nabubulok. Tapos isa niyang sigbin na kanina lang ay nangihina ay mukhang patay na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi naman pwedeng umiyak lang ako. Kalalaki kong tao, masusumpungan ako sa kahinaan. Pero wala akong magawa kasi wala naman akong kapangyarihan. Hindi ako mangkukulam. Dumaan ang araw at buwan at hindi nakapasok si Kailin at Erica dahil nanatili sila sa ganong kalagayan. Pati ako ay nawala ng ganang pumasok kaya nag-stop muna ako. Kahit si Tito Nick ay hindi niya kayang patigilin ang kulam. Kasi hindi naman si Tita Nelly ang kumukulam sa amin. Ibang mangkukulam. Hanggang sa nalaman naming lahat na ang kumukulam pala sa amin ay isang Tarahoro. By the way, ano ang Tarahoro? Ito ang tawag sa pinakamakapangyarihang mangkukulam sa buong mundo. Bale siya ang kinikilalang hari ng mga mangkukulam at isa siyang Pilipino. Sabi ni Tito Nick, kapag ang Tarahoro ang kumulam sa iyo ay wala ka ng pag-asa dahil walang nakakatalo dito. Kahit sino, kahit na magsanay puwersa pa ang lahat ng mga mangkukulam at albularyo sa buong Pilipinas, ay hindi pa rin nila matatalo ang isang Tarahoro. Dito ko nakilala si Pema, isang Buddhist na kaklase ko. Pero may alam sa history na mangkukulam. Active siya sa religion nila at ewan ko noon kasi lagi niya akong pinupuntahan sa bahay namin para yayain sa doktrina ganon. Pero hindi ako sumasama. Hindi ko naman alam na isa siya sa makakatulong sa problema ko. Yun nga, isang beses dumalo ako sa kanilang meditation class.
Pagkatapos noon ay sinabi ko kay Pema ang problema ko, yung kwento ng pamilya namin, yung kalagayan ng pinsan ko at marami pang iba. Pinanalangin pa nila ako noon tapos sabi sa akin na mag-pray daw ako ng pangsarili ko doon mismo sa place ng sambahan nila. Kaya ayon, trinay ko. Hindi ko naman akalain na kapag magpipray sa loob ng simbahan nila noon, literal na mag-isa ka lang. Ayon, bahagang buntot kong umupo sa pangatlo sa huling hanay sa upuan. Pumigit ako papadudot at nagmuni-muni, nanalangin at nag-emote. Tumawag sa kanya, sa buong buhay ko ay noong ko lang naramdaman na gumaan lahat ng dala ko. Habang isa-isa kong sinasabi ang mga problema ko, habang nasa kalagitnaan ako ng nirvana, ay bigla akong nakarinig ng naglalakad sa magkabilang bahagi ng hanay ng mga upuan. Sabi ko ay ayos may makakasama ako. Yung isa ay mukhang dumiretso banda sa harapan ko. Yung isa naman ay medyo malapit sa akin at eto na. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko. Yung medyo malapit sa akin ay biglang naglabas ng candy tapos ay parang binuksan. Maririnig mo yon sobra dahil sa katahimikan ng lugar nila. Alam niyo yung tunog ng nilulukot na plastic ng junk food? Ganon yon. Tapos yung tunog ay palapit ng papalapit papunta sa tenga ko. Kinilabutan ako kasi hindi tao itong katabi ko. Tapos ay biglang nagsalita ng garalgal. Bakit hindi mo kasi tawagan si Minato para okay na? Wika nito. That time ay gusto ko nang umalis. Pero parang nagpapatalo lamang ako sa takot. Kaya tinuloy ko lang ang panalangin ko kahit na ang lamig na ng pawis ko. Tapos hanip na ikatlong mata. Biglang bumukas. Alam mo yung nakapikit ka tapos biglang lights on. Okay, may pakisama rin ano. Yung katabi ko hindi ko maaninag dahil masyado siyang malapit sa akin. Parang inaamoy niya ang mukha ko. Habang paulit-ulit niyang binubulong sa akin na tawagan mo na si Minato. Tawagan mo na ang kapatid mo. Tawagan mo na, dali, tawagan mo na. Yung nasa harapan ko na parang hugis babae biglang humawak sa sandalan at tumalon sa harapan ko. Gumanti kayo, dali. Gusto kong makita. Pahirapan niyo ang tita Nelly ninyo, dali. Kung tatanungin ninyo ako kung natatakot ako ay malamang. Ikaw ba naman ang mapalagiran ng dalawang impakto? Nang mga oras na yon, kahit gusto kong tumayo at tumakbo sa takot, pinagpatuloy ko lang ang paglapit ko sa kanya. Makadiyos ako kunwari, pero seryoso ang holy ko ng mga oras na yon. Nakaka-proud. Pero nandun pa rin yung dalawang maligno na pinagigitnaan ako at ginugulo ako sa pagkakaupo. Tapos biglang parang may humawak sa balikat ko. Tapos ay narinig ko ang boses ni Mama. Nak, sabi niya. Ewan, bigla akong napaamen at napadilat. Hindi ko napansin na puro luha na pala ang mata ko sa kakaiyak. Pagkadilat ko, wala na yung dalawang impakto. Ewan, hindi ko alam, balik sa katahimikan yung lugar. Umalis ako at dala-dala yung gaan sa pakiramdam. Pero hindi pa rin nagbabago ang realidad na gano'n ang kalagayan namin. Nagulat na lamang kami isang araw umuwi sa bahay si Kailin. Pero yung pag-asang akala ko ay makikita ko dapat sa kanya wala. Ang payat ng pinsan ko, kinulam na rin pala siya ni Tia Nelly. Nang makita ni Minato ang nangyari sa pinsan namin ay napuno na siya. Kinulam na niya ang tiyahing ko. Pinilit niyang pasukahin ng pako si Tita Nelly. Pero nang sasambitin na niya ang pangalan nito ay umurong ang dila niya. Nung nagpasya siyang bawiin ang parusa ay bigla na lang siyang sumuka ng pako. Nang mga oras na yon ay hindi ko na talaga kaya. Nagkulong na lamang ako sa kwarto para magsayang ng oras kakaisip ng solusyon. Pero wala Wala na talaga. Pigang-piga na. Nakasilip ako sa bintana, 12:00 na ata noon, nang biglang may lumipad na paru-parong itim sa harapan ko. Sobrang laki at nakakatakot.
Kasing laki ng plato at hindi ko alam kung Goliath birdwing ba yon o ano. Tapos yung pakpak niya ay may figure na parang bungo. Ewan ko lang. Pero parang biglang may nag-udyok sa akin na hawakan yon. Pagkahawa ko ay tumayo lahat ng balahibo ko. Nagbukas ang third eye ko at nakapagtataka. Napunta ako sa ibang bahay. Grostic yung itsura ng bahay, dim lights, tapos nakarinig ako ng pamilyar na boses. Boses ni Tita Nelly. Sinundan ko base sa lakas ng boses niya ang nakakainis. Tumatawa na parang may kausap. Nakarating ako sa parang hallway na part ng first door. Yung pinakadulong kwarto nakabukas. At may babaeng nakatayo. Nakatalikod man sa akin ang matandang hukluban. Kumpirmado si Tita Nelly yon. Akma siyang lilingon noon sa labas ng pinto sa hallway kung nasaan ako. Sinubukan kong umurong at bumalik para magtago pero wala. Kaya na-freeze na lamang ako sa kinakatayuan ko. Pero nang lumingon siya ay parang hindi niya ako nakita at bumalik tingin sa direksyon ng kausap niya. Nakapagtataka. Lumapit ako, lumangit-ngit ang bawat hakbang ko. Pero wala. Parang walang nakakapansin sa akin. Naisip ko tuloy ang kakayahan ni Mirabel. Nakalapit ako sa kanya, sapat na mapansin ako. Sinubukan kong hawakan ang damit ni Tita Nelly pero hindi niya pa rin ako nakikita. Nang mga oras na yon ay gusto ko na siyang patayin. Kung kaya ko lang. Kung meron din ako noong gaya ng sa kapatid ko. Gagawin ko siyang kuneho o manok na pwedeng ulamin o ipakain sa sigbin ni Kailin. Napansin ko yung kausap niya. Pulang parang anino. Naisip kong ito yung sinasabi niya noon. Yung figure ay parang lalaking matangkad kung duwende man yon. Hindi ko alam. Doon ko lang yon nakita. Nagkatawanan silang dalawa pero parang echo yung mga salita nila. Unti-unting gumalaw ang kaliwang kamay ko. Hinawakan ko ang buhok ni Tita Nelly. Pumilas ako ng ilang piraso. Pagkabunot na pagkabunot ko ay luminaw ang usapan nila. Daniel, may nakasilip sa atin. Bigkas ni Tita Nelly. Hayaan mo siya. Hindi niya tayo matatalo, Nelly. Pagmamalaki ng anino sa tiyahin ko. Oo, walang makakatalo sa iyo dahil isa kang tarahoro. Wika ni Tita Nelly. Takbo ako palabas ng kwarto pero habang tumatakbo ako sa hallway ay parang humahaba yung daanan. Hindi ako makarating sa dulo. Yung pawis ko ay tagaktak na. Tapos bigla akong nakarinig ng sigaw. Pagbalik ko sa ulirat ko ay nasa kwarto ko na ulit ako. Tinignan ko yung paru-paro na hawak ko pero wala na. Pero yung ilang pirasong buhok mula kay tita ay hawak ko. Oo, hawak-hawak ko. Biglang nagkaroon na naman ng komosyon sa ibaba. Si Minato sumusuka na naman ang pako. Pero ang hindi ko kinaya ay yung pako na bumabakat sa kaliwang braso niya. Iyak siya ng iyak. Tama na, hindi ko na kaya, Tita Nelly. Paulit-ulit na sigaw ni Minato. Ang dami niyang pako na sinuka. Puro pa may kalawang yon. Wala na akong choice na mga oras na yon, gaganti talaga ako. Pero kinaumagahan, tinext pa kami ni Tito Nick na kung anuman ang desisyon namin ay pag-isipan namin. Hindi madaling kalaban si Tita Nelly dahil nga kakampi niya ang tarahoro. Baka daw pwedeng pag-usapan kahit papaano. Uurong na sana ako sa desisyon ko kagabi pero nang umaga ding yon. Sina Erica at Kailin ay hindi na rin makatayo. Hindi niya maramdaman ang mga binti niya. Para na akong kinakain ng demonyo. Desidido na talaga ako na gagawin ko kahit na wala akong ideya. Katabi ko noon si Kailin habang ina-arrange ko ang utak ko. Lupay-pay siya. Buti na lang pala, biniling ko na huwag iwan sa bahay ang panganay niya at isama muna pabalik ng asawa niya. Kung sakali baka madamay din. Umiiyak siya. Naisip ko noon na hindi ko alam ang gagawin pag may nawala pa sa pamilya ko. Habang nakasandal sa balikat ko si Kailin ay napabulong siya. Bulong na sapat para marinig ko. Ikaw na lang ang pwedeng lumaban kay Tita Nelly. Aniya.
Paano ko makakalaban? Hindi naman ako mangkukulam, sagot ko. Sumingit naman si Kenji sa usapan habang lumapit siya sa amin. Kuya Ichiro, isa kang mangkukulam. Matagal na naming alam yun ni Kuya Minato, sabi niya sa akin. Ako mangkukulam? Paano ko matatalo si Tita Nelly at yung tumutulong sa kanya? Pero hindi pinansin ng kapatid ko ang pag-aalinlangan ko sa aking sarili. Basta maniwala ka sa amin, kuya. Mas malakas ka sa amin. Hindi mo lang nadidiskubre ang lakas mo kasi ayaw mong diskubrehin. Pero kaya mo silang kontrahin. Maniwala ka sa akin, Kuya Ichiro. Samantala dumating na si Papa mula Japan at galit na galit siya sa mga nangyayari. Gusto niyang patayin si Tita Nelly sa pamamagitan ng samurai pero sabi ko ay walang magagawa ang armas sa mga mangkukulam. Sa kabilang banda ay dumating naman si Tito Nick at meron siyang ibinigay sa akin na libreto. Basahin ko raw. Pagbuklat ko ay may orasyon pala. May binasa ako na parang Latin hanggang sa bumukas ang third eye ko at bumalik ang malay ko sa bahay ni Tita Nelly. Nakadamit siya ng kulay puti. Ang sarap mantsahan. Tapos may hawak siyang itim na bolang bato na kasing laki ng kamao. Malalaking bersyon ng Black Pearl. Lahat ng bato ay nakasulat ang pangalan namin. Pero 7 lang yun. May kulang at sino ang kulang? Si Mirabel. Hindi nakikita ni Tita Nelly si Mirabel. Bago pa ako matunugan, muli ay pinilit kong bumalik. Pero bago ako bumalik ay may nakita kong gamit sa ibabaw ng lamesa ni Tita na pamilyar sa akin. Yung pinatuyong dahon na pinulupot na ginamit noon ni Mama sa panggagamot. Pero alam kong hindi kay Mama yon. Kinuha ko bago ako makaalis. Nakita ko pang kinutkot ng kuko ni Tia ang bato kung saan ay nakaukit ang pangalan ko. Pagbalik ko ay hawak ko yung pinatuyong dahon at yung paru-paro. Pinalipad-lipad sa kisame. Tatayo na sana ako pero napasigaw ako sa sakit dahil yung kanang binti ko ay bali. As in bali talaga. Yung buto na nagdudugtong sa tuhod at paa. Yung gitna noon ay bali. Ramdam na ramdam ko yung kalansing ng buto ko. Titignan ko sana ang oras sa cellphone ko pero hindi ko pa nabubuksan yung cellphone ko sa screen ng mukha ni Tita. Akala mo siguro hindi ko alam na nakakapunta ka rito ano? Sino ang tumutulong sa'yo? Naramdaman ko na namang parang tinutupi ang buto ko. Naibato ko yung phone ko sa sakit at takot kasi ang pangit niya. Humingi ako ng tulong kakasigaw kasi hindi talaga ako makatayo. Inalalayan ako ni Papa pababa. Saktong nasa hagdan kami nang dumating ang anak ni Tita Nelly na si Princess. Siyempre nagulat kami kasi anong ginagawa ng anak ni Tita Nelly sa bahay namin. Pero nagulat pa kami nang makita namin kasama din niya ang kapatid na si Ira. Sabi nila sa amin ay handa raw silang tumulong para matalo namin ang kanilang ina. Tinanong ko naman sila na bakit gusto nilang matalo si Tita Nelly. Hindi na namin siya ina. Sinapian na siya ng demonyo at yun na ang nasa katawan niya. Kaya dapat matalo nyo na si Mama sa lalong madaling panahon. Ang wika ni Ira sa amin. Samantala ay biglang umuusok daw ako gaya ng sinabi nila noon. Nakatulala lang si Princess sa mga itsura namin. Puro kami may injury. Hindi ko alam kung papaano ipapaliwanag sa pinsan ko. Nakakaiyak habang harap-harap kami noon. Yung natirang sigbi ni Kaylin ay pumunta sa gitna. Binaon yung isang kamay niya sa lapag. Semento ang lapag namin pero yung isa niyang kamay ay bumaon. Parang natutunaw yung lapag. Habang bumabaon ay may usok na lumalabas. Alam kong hindi ordinaryong usok yon. Amoy impyerno at halos lahat ata kami ay nalanghap yon.
After mawala noong uso kay ewan ko, bigla ko na lamang sinabihan sina Papa at Tito Nick na basagin lahat ng salamin sa bahay at lahat ng gamit na pwedeng magkaroon ng reflection. Plato, baso, pati yung mga cellphone namin ay binasag namin. Ramdam ko na parang ang layo ko kay Tita Nelly doong halos mabawasan papadudot ang mga babasagin sa bahay. Si Minato naman ay kinuha sa akin yung hawak kong tuyong dahon at tinanong kung nasaan ang buhok ni Tita Nelly. Hindi ko alam kung paano niya nalaman yon pero tinuro ko na lamang sa kanya. Siya na mag-isa ang umakyat sa itaas. Pagbaba niya, hinulman niya na tao yung tuyong dahon. Tinali ang mga buhok sa turso ng parang manika at inabot kay Princess. Pagtingin ko naman kay Princess ay nagulat ako nang nakalutang ng kaunti sa lupa. Pero mukhang normal lang siya. Patingin-tingin sa amin tapos ay may tumapik sa balikat ko. Si Mirabel. Sa wakas ay lumitaw ulit siya. Kamukha siya ng palangganang may tubig. Nagbuhos ng langis na galing pa kay Tito Nick. Nagpatak ng kandila, lumiwanag ng bahagya. Pero alam kong hindi normal na liwanag yon. Kasi ang light ang pinakamabilis na particle. Kaya kung liwanag yon, magbabounce yon sa kisame. Pero hindi, parang instant nalawayan lahat ni Tita. Si Tim ay inikutan yung palanggana ng 3 beses at pumunta sa bahay ni Princess. Hinawakan ko ang hugis, manikang tuyong dahon na naging dahilan para maging itim ito. Pinalabas namin si Papa ng bahay. Para kay Minato at Kenji. Para kay Erika. Para kay Kailin. Para kay Mama. Ang mga oras na yon ay nakaredy na kaming 4 hanggang sa may binanggit na akong orasyon na siyang nagpalakas ng hangin sa paligid. Yamanig ang buong bahay, naramdaman kong may lumuluha sa mata ko. Paghawa ko ay dugo pero hindi ako tumingin sa nabanggit ko. Lalong lumakas ang hangin, nakatingin lamang ako sa aking mga kapatid at pinsan ko. Para bang takot na takot sila sa ginagawa ko. Hanggang sa noong matapos ko na ang ritual, umusok ang buong paligid, parang next teleport sa lugar ni Tita Nelly. Nagsulat naman ang tita ko at napasigaw sa takot. Mamayang kaunti ay para akong wala sa sariling nilusob siya. Sinaktan ko ang tiyahing ko, nanlaban naman siya, nagbuno kami hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon at dinukot ko ang puso niya. Agad niyang ikinamatay yun. Pagkatapos noon ay pinagmasdan ko ang sariwang puso ni Tita Nelly at napatingin ako sa walang buhay niyang bangkay. Nakaramdam ako ng satisfaction pero nawala din ang saya ko nang makita ko ang mga kamay ko. Kulay red ito at may matatalas na kuko. Kaya naman napatakbo ako noon sa kalapit na salamin sa loob ng bahay ni Tita Nelly at papadudot doon ko nakita ang sarili ko. Mukha ko, ako mismo ang nasa reflection pero may pagbabago sa itsura ko. Kulay red ang balat ko at may 2 sungay ako sa ulo ko. Sobra akong natakot noon at nabitawan ko ang hawak kong puso. At mamayang kaunti sa isang pitik, bumalik ulit ako sa lugar talaga namin. Kung saan ay muli ko nakita ang mga kapatid at pinsan ko. Pagkatapos noon ay ikinuwento ko sa kanilang mga nangyari. Nalaman ni Ira at Princess na pinatay ko ang kanilang ina. Pero hindi sila nagalit sa akin at sa halip ay nagpasalamat pa sila sa akin. Samantala ikinuwento naman sa akin ni Minato na habang binabanggit ko ang orasyon, nagtatransform ako bilang demonyo at ayon sa kanya, eto raw ang totoong ako. Dahil dito ay naiyak ako. Hindi ako masamang tao, hindi ako diablo.
Pero sabi ni Minato, ako raw talaga ang guardian devil ng angka namin. Kumbaga ay wala akong power kasi kapag nasa human form daw ako, wala daw akong maaalala. Pero ang hindi ko alam, lumabas daw ang second personality ko. At walang maalala, Papa Dudut, ang first personality ko sa lahat ng ginagawa ng aking second personality. Dagdag pa ni Minato, kapag nasa demon mode daw ako ang nagiging source ng power ng mga tiyahin ko. Tiyuhin, mga pinsan at mga kapatid. Lahat daw ng forbidden knowledge sa akin daw galing. Sinigundahan naman yon ni Papa na siya kong ikinagulat. Noong nasa Japan pa kami, alam na raw niya na hindi raw ako normal na tao. At minsan na raw niyang nakita ang totoong anyo ko bilang demonyo. Sa kabilang banda, hindi ko matanggap ang mga pinagsasabi nila. Tawa ko at hindi ako demonyo. Tawa ko kasi marunong akong magmahal at malakas ang pananampalataya ko sa Diyos. Kaya simula noong araw na yon, Papa Dudut, ay umalis na ako sa pamilya namin. Bumukod na ako sa lahat. I just realized na magulo ang angkan ko. Ini-insist nila na ako ang demonyong source ng power nila. Pero hindi, tao ako. Hindi ako demonyo at may takot ako sa Diyos. Samantala, simula nang bumukod ako ay naging payapa at tahimik ang aking buhay. Kasalukuyan akong volunteer ng simbahan at aktibo ako sa mga pastoral and church activities. Dito na ako nakatira sa Pandacan, Manila, mag-isa pero masaya. Bagamat nakikibalita pa rin ako sa mga pinsan at kapatid ko. Si Papa naman ay bumalik na ng Japan para makasama ang mga kamag-anak namin doon. Sa kabilang banda, simula nang mamatay si Tita Nelly, ay napunta kina Tito Nick at Tita Blessy ang kustodiya kina Ira at Princess. At eto na nga ang kilala nilang magulang pagkatapos noon. Papa Dudut, pagpasensyahan nyo na kung masyadong mahaba ang sulat ko, pero sana po ay mapili nyong i-ere at i-upload sa inyong channel. Alam kong mahirap paniwalaan ang aking kwento at handa akong tanggapin ang mga reaksyon. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ichiro. Maraming salamat, Ichiro, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Marami kaming nalaman na sa kabila ng background ng angkan mo ay bilang mangkukulam ay pinili mo pa ring maniwala sa Diyos. Hindi ka dyablo kasi marunong kang magmahal at may takot ka sa Panginoon. Kahit pa na buong pamilya mo ang mangkukulam, nasa iyo ang determinasyon kung gusto mong magbago. Kung ituloy mo lang yan, Ichiro, at asahan mo ang panalangin namin para lalo pang maging maayos ang buhay mo sa piling ng Diyos. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa